basura ang nakolekta ng grupo ng free divers at iba pang kawani ng pamahalaan sa ginawang paglilinis sa dalampasigan sa Toledo City sa Cebu. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Ayon to Cheryl, isang malawakang coastal at underwater cleanup ang isinagawa sa isang bahagi ng Tanyon Strait Protected Seascape sa Toledo City, Cebu kaninang umaga. Nagsama-sama sa paglilinis ang mga grupo ng free divers, enthusiasts, Toledo City LGU, mga pulis, Coast Guard at mga empleyado ng Aboitiz Power. Sinisid nila ang nasa 20 hanggang 30 talampakang lalim ng dagat para makolekta ang basura. Ayon kay Tanyon Strait Assistant Protected Area Superintendent Exopil Mary Amar, importanteng matanggal ang mga basurang plastic na nakakain ng mga lamang dagat. Ito rin ay ang sanhi ng pagkamatay ng mga sea turtles na minsay natatali sa mga plastic at lumang mga straw o lubid. Nasa 87 kilo ang basura ang nakuha sa 15 hectares na Bato Marine Sanctuary na tirahan ng iba't ibang mga klaseng isda, dolphins at sea turtles. Karamihan sa mga nakuha ay kanina ay mga single-use plastics, water bottles, lumang bag, pati na mga lubid at nylon na ginagamit sa pangingisda. Ang Tanyon Strait ay ang dagat sa gitna ng Cebu at Negros Island. Ang Toledo City naman ay importanteng syudad sa west coast ng Cebu Island dahil nandito ang Roro Port papunta sa San Carlos City sa Negros Oriental. Nandito rin ang karamihan sa mga planta ng kuryente at copper mines ng probinsya. Cheryl, pinaalalahanan ng DNR officer ang publiko na maging responsable sa pagtapon ng basura, lalo na yung mga taong nagbi-beach party na iniiwan lang ang mga basura sa tabing dagat. Yan muna ang balita dito sa Cebu, Cheryl. Balik sa'yo. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.